Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media ang ginawa nga ni Rimulya at ni Tambaluslos na ito. Dito natin mapapatunayan na talagang gagawin nga ng mga tambaluslos na ito at talagang recruit pa nga itong si Rimulya or talagang magkasama na sila noon sa mga krimen na ginagawa nilang pangulimbat ng kaban ng bayan. Ngayon nga ay talagang pinag-iisipan na naman at pinagtatangkaan nga si Vice President Sara Duterte dahil kung titignan natin mga kaibigan, si Vice President Sara Duterte lamang ang gumagawa ngayon ng kanyang tungkulin kahit na pag-aralan ninyo ay talagang hindi niya ito kailangan ipa-news, hindi gaya ng mga tambaluslos na gagawa sila ng kaunting project at talagang ipapanood pa nga ito sa mainstream media at sasabihin bilyon-bilyon ang pondo kahit na bilyon-bilyon ang kanilang binulsa at milyon lamang ang kanilang linaan sa kanilang project. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga ang pambubulag ng ginagawa ng mga tambaluslos na ito at si Rimulya na ito dahil kunwaring may project sila ngunit ang budget ay milyon, ngunit kung titignan natin, ang ginastos nila ay wala pa sa kalahati. Mas malaki pa ang kanilang binulsa kaysa sa ginawang proyekto sa bansang Pilipinas. Kaya naman nabibilog ang ulo ng ating mga kababayan dahil ang alam nila ay gumagawa ng tama ang mga tambaluslos na ito. Ngunit kabaliktaran ay puro pangungulimbat ng ating mga kababayan ang ginagawa. Kaya naman talagang nagtatraydoran din ang mga magkakasama na ganib sa kapangyarihan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pag-usapan pa rin natin ngayon ang tungkol sa umuugong na bali-balita na ang mga retired military officers ay nananawagan sa mga active na sundalo na maglunsad ng kudita laban sa Pangulong Marcos Jr. So, ang tatalakayin ko ngayon is gaano kadali o kahirap mag-recruit sa mga active na sundalo na magkudita laban sa gobyerno. Okay. Gusto kong linawin ang aking stand, ang aking sarili. Hindi ako nananawagan sa mga active na sundalo na magkudita. Ni isang sundalo na active, wala pa akong nilapitan para hikayatin na magkudita. Hindi po yun ang aking purpose. Ako, nag-iingay lang ako kasi may nakikita akong mali. At with the hope na sana magbago ang gobyernong ito para gagawa sila ng tama. So ngayon, para maintindihan nyo, kasi nadaanan ko yan. Sumama po ako sa kudita, yung pinakamadugong kudita noong 1989. Kaya ang i-share ko sa inyo, paano ako na-recruit? Para maintindihan nyo kung anong nangyari dyan sa within the AFP organization, bakit ang mga sundalo noon ay sumasama sa series of kudita laban sa Cory administration. Okay, so nagsimulang mga kudita 1986 na eh. Then hanggang ang pinakalas yung December of 1989. Mananalo na sana ang kudita noon. Wala na. Nanginginig na sa takot si Cory. Totoo po, yung balita nga nagtago na lang siya sa ilalim ng katre ba yun o lamesa. Wala na. Panalo na. Nakialam ang US government, nagpalipad ng mga jet fighters nila. Walang magawa yung ating mga kudita boys noon dahil US na yun eh. So paano ako na-recruit? Ganito lang yun. Kasi ngayon may nagre-recruit. Sabi ni General Browner na later on parang bumaliktad. May nagre-recruit daw
naghihikayat sa mga sundalo na mag-aklas o mag-rally ba whatsoever. Ganyan din ang nangyari nung before yung December 89. Dumating sa aming kampo. I was then in Bidcor, Bayugan, Agusan del Sur. When was first lieutenant na ako noon. May pumunta doon na galing Manila, mga Ramboys, at nagpaliwanag. Ito, ang nakita kong technique, yung gumagamit sila ng effective na issues against the government para hikayatin yung sundalo na gumalaw para i-save ang republic. Yun. Anong mga sinasabi ng recruiter na RAM, Reform the Armed Forces Movement, mga tauhan, mga kasamahan ni Colonel Gringo Honasan? Namit lang yung issue sa corruption, issue sa weak leadership ni President Cory, issue ng legitimacy, at yung issue ng pang-aabuso sa Marcos family. Doon ako natamaan. Doon ako nagalit ng gusto. Yung issue na namatay na si Pangulong Marcos Sr., ayaw payagang makauwi sa Pilipinas para mailibing sa libingan ng mga bayani. Doon ako nagalit ng gusto. And I believe yung mga kasamahan ko, maraming Ilocano sa sundalo na sa batalyon namin 23rd Infantry Battalion. Mga senior NCOs, mga Ilocano. Igorot, taga La Union, Pangasinan. Mga diehard Marcos loyalists. So, nung yun nang tinalakay na, napakasimple lang Kaya na nga, ang ating bansa, delikado na. Nakaliwat kanan ang korupsyon, weak leader, illegitimate leader yan dahil inagaw lang niya ang presidency. Ito pa. Actually, yung dagdag issue na lang yung ayaw pawin. Doon nila, tinats nilang emosyon ng mga sundalo. Doon ako natamaan ng gusto. Pahayag ba kayo ng isang pangulo natin na, kasi mataas ang respeto ng mga sundalo kay President Marcos noon. Loyal ang mga sundalo. Payag ba kayo na yung kawawang World War II veteran, Medal of Valor, Honor, awardee, naging presidente tapos ayaw payagan ni President Cory na hindi palibing? Sino ba si Cory? Mga ganon. Galit na kami. Hindi. Gusto nyo bang sumama? Yes! Sama kami. Patay kang bata. Yung battalion commander namin, hindi namin alam. Ram boys din pala. Wala na. Buong battalion gustong sumama. Ganun po, kadali mag-recruit. Basta meron lang magaling na propagandist o tigpaliwanag. Noon, si Colonel Gringo Honasan, ang galing magsalita yan. Pag marinig niyo si Honasan, narinig ko na siya, ang galing. Very persuasive yan, magsalita. Kaya kung totoo, ito, balita man lang, hindi ko kilala kung sino yung mga retired military officers na naghihikayat sa mga active na mag-rally o mag-ano. Kung totoo at magaling magsalita, delikado itong administrasyong ito. Meron at merong sasama. Kasi ang gagamitin yung konstitusyon anong nakalagay sa konstitusyon? Ang AFP is the sole protector of the state to serve and protect. Ganyan kung makikita ng sundalo ngayon active na ang bayan natin is palubog na dahil sa weak leadership ng Pangulo, dahil sa smuggling, hoarding,
yung mataas na presyo ngayon ng bilihin. Yan ang katapat. Itong pagtaas ng mga bilihin na hirap ng taong bayan. Ito ang napakalakas na issue na gamitin ng mga recruiters ng kudita para hikayatin ang sundalo na patalsikin na si PBBM. Bakit? Kasi ang mga sundalo maaawa sa taong bayan. Sasabihin lang na, tingnan nyo, mga smugglers, mga kamag-anak, mga kapatid, kabarilan, special envoy. Ako, maraming magagalit yan. Magsisimula yan sa mga idealist, mga tinyinti kapitan. Itong mga mga colonels, generals, lalo na yung nakaposisyon, medyo mahirap. Kaya lang, kung ang ma-recruit nila yung mga idealist officers. Example, si Presidential Advisor on Peace Process, si General Carlito Garbes. Tinyente yan, sumama sa mga kudita. Kudita boy yan, naranasan niya yan. General Anyo, hindi. Sino pa ba yung maraming mga, si Colonel Ariel Quirobin, kudita boy yan. So, tahimik lang yan, Colonel Quirobin, sayang. Future Chief of Staff sana, kaya lang dinoble niya nagkudita, failed kudita niya, panahon ni GMA. So, what I am saying is, dapat itong gobyernong ito, ayusin nila ang pamamalakad. Tanggalin nila ang mga issues. Issues on corruption, dapat maging transparent sila. Yung sagutin nila yung aligasyon ng legitimacy, yung smart magic. Tahimik sila eh. Sagutin nila yung issue against smuggling, hoarding, yung paglagay kay Michael Ma, alleged smuggler, hari ng smuggler, pinapatawag ng Congress para humarap sa hearing, hindi humarap. Nako, malaking issue yan. Pag hindi nila masagot itong mga issues na ito, I'm sorry, baka darating ang panahon, history repeat itself. Sana huwag. Okay? Ulitin ko, hindi ako nananawagan ng kudita. Nagpapaliwanag lang. Hoping na itong aking pag-iingay, pagpapaliwanag, makarating kinakaukulan para magbago. Hindi pa naman huli. 1 year, 5 months pa man lang. Kung ang presidente i-assert niya yung leadership niya, na siya ang masunod, hindi yung yes ma'am palagi, di gaganda ulit ang ating babayan, babangon muli, at kailangan pag hindi magbago, I'm not sure kung anong mangyari. Sa amang Duterte. Okay, pakinggan natin ang isang senador na galit na nagbulgar kasi may nag-leak sa executive session ng mga senador sa caucus nila nung Monday. Yan, pinag-usapan yung mga confidential funds at may nag-leak na isang senador. Sino kaya ito? At ang napag-usapan yung confidential funds ni VP Sara. Pakinggan natin si Senator Jingo Estrada. Mr. President, yesterday we had an all senators caucus and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before we entered this august chamber, much to my dismay, and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. 8 or 9. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation
that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President in the Department of Education. In fact, we had an executive session. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation with this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years. And this is the first time that I encountered a scoop or a leakage. I do not know. I do not want to name names. This is a violation of our rules. Ayun. Sino po kaya yung senador na nag-leak na yun sa... Okay, so yun ang tanong. Sino yung senador na nag-leak? 8 or 9 senators nagplaplano na pagtalakayin na ang budget sa Senado, ilalaban ang confidential funds ng ating VP Sara. At sa tingin ko, meron yan eh. Okay. Sino-sino yung mga senador, no? Of course, si Senator Bato at saka si Senator Bato, Senator Go, Senator Tolentino, Senator Padilla. Mga kakampi ito ni Tatay Digong. Okay? So, sino pa? Sana si Manang Aimee, Senator Aimee. So, 5 na. Sino pa sa tingin nyo? I don't know, si Senator Alan Peter Cayetano, kasi yan po ang running mate ni Vice President, ni President Digong noong 2016. So, posible, 6. Wala na akong maisip eh. 8 or 9 senators. Dagdagan nyo na lang. Mamaya, pag may maisip ako. Pimentel. Posible. Senator Pimentel. Kasi PDP laban ito eh. Ayaw niya na sinisingle out. Kasi ang posisyon ni Senator Pimentel, dapat lahat tanggalan ng lahat ng civilian agencies, yung Office of the President, Vice President, walang confidential intelligence funds yan. Ang dapat meron lang PNP, AFP, Coast Guard, yung mga uniform services. So ngayon, unfair kung si VP Sara lang ang tanggalan at hindi naman tanggalan ang presidente. Ang gusto ni Senator Pimentel, pati Office of the President, tanggalan ng confidential intelligence fund. So, pwede Senator Pimentel. And then, sino pa? Wala na akong maisip. Senator Hontiveros, wala yan. Anti-Duterte yan. Anyway, 7 na yun. Na-identify ko. 8 or 9 senators eh. So, sabihin nating 8. Sapat na ba yung bilang na yun, yung 8 senators? I don't know kung ano ang botohan dyan. Kung majority ba? O 3/4. 3/4. Nako. Kung 3/4, kailangan ng 16 votes para maipasa. So kung 24 sila at 8 lang, talo pa rin. Dapat 9. Baka ito na. Alam nyo, itong sina Tatay Digong, VP Sara, mautak yan o maro, whatever. Hindi basta umaatras sa laban. So, nung sinimulan ni Speaker Romualdez yung move niya na tanggalan ng VP Sara, palagay ko gumalaw na si VP Sara. Gumalaw na si Tatay Digong. At ay nakikita ko
there will be 9 senators who will vote against sa panukalang at tanggalan. Kasi kung 9 senators ang magboto against sa pagtanggal, panalo. Kasi 3/4 eh. Kailangan may 16 senators na bumoto na tanggalan. Eh kung 15 lang, 15 senators, kulang, talo sila. Okay? So, ito, very exciting ang labanan. So, sino ang nag-leak? I don't know kung sino ang nag-leak. Senator Bato or yung pinaka-diehard kay PRRD BP Sara, Bongo ang pinaka-diehard. But siguro, yung 9 senators na yan, bago nag-caucus last Monday, baka nag-meeting na yan. May backdoor, yung break ng Congress, gumalaw na ang galamay ni Tatay Digong BP Sara bago pa nag-caucus, sa tingin ko, made up na yung siyam na yan. Okay? So, hintayin natin. Ano ang mangyayari? Very exciting talaga. Ulitin ko, ang issue is kung tanggalan ng confidential funds si BP Sara, okay lang. No problem. Dahil hindi niya trabaho yan. Although, kailangan niya sa kanyang opisina. But kung tanggalan lang. No problem. Bigay lahat sa uniform services. Kaya lang, dapat patas tayo. Tanggalan nyo rin. Napakalaki yung confidential intelligence pa ng presidente. 4.5 billion. Anong gagawin nyo dyan? Hindi naman siya mangangalap ng intelligence. Hindi yan trabaho ng presidente. So, sinimulan nila, baka mamaya mag-boomerang sa kanila. Baka ultimately, tatanggalan na rin ng presidente. Mas maganda. Para yung 4.5 billion maibigay kanino? Social services pa, mas maganda. DSWD, okay. Tawid, Portes, okay. O agriculture. Basta, tinanggalan nyo ang pondo ni BP Sara, confidential, tanggalan din. Yan ang basic issue. So, salamat sa 9 senators. Nakikita ko, prediction ko, boboto yung 9 senators pabor kay BP Sara. Dito nga natin makikita mga kaibigan kung paano nga buwaltahan ni Vice President Sara Duterte ito si Romualdez at si Rimulya na ito dahil kahit nagsama-sama ang dalawang politiko na ganib sa kapangyarihan ay hindi nga ito inaatrasa ni Vice President Sara Duterte dahil alam niya na maraming sumusuporta sa kanya at alam niyang tama ang kanyang ginagawa dahil kung titignan natin ang tamang ginagawa ni Vice President Sara Duterte ay ginagawan pa talaga ng issue ng mga tambaluslos na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.